So, andito pa rin tayo sa Abra River Ranch. Kasama pa rin natin si Sir Paul Alcoreza, ang industrial partner ng farm. At pag-uusapan natin ng Elite Brahman Genetics. Yeah. Sir, pag sinabi mo ito, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, pag sinabi na nating elite from the word itself, elite, top of the line yan. Top of the line. Oo, Best yan. of the best. Best of the best, sa buong mundo. Sa buong mundo. Oo, yan. Pagdating sa Brahman Genetics, ang pinanggalingan nitong mga basic stocks namin dito, doon sa top of the line talaga. Mga galing ng US, galing ng Texas. Bakit prefer ninyo na elite line ang meron dito sa farm? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Siyempre, gusto natin mag-produce din ng mga elite breeders din dito sa atin. Dito sa Abra. Basically, ang objective naman dito din is ma-share din namin yung genetics all throughout the country, di ba? At gusto namin, of course, pagdating doon sa Brahman breed, sana pag napag-usapan yung Brahman breed dito sa Pilipinas, Kayo talaga? sana kami yung maging Yung maalala. maalala. Oo. Yes. Oo. So breeding, sir, ang isa sa main objective ng farm talaga. Yes. Oo. Oo. So i-discuss naman natin yung breeding program ninyo. Well, basically, yung breeding program namin dito, combination din ng natural. Pero marami na kaming ginagamitan sa AI talaga. Majority ng namin, breeding program namin dito nasa AI talaga. So, ang ginagamit namin ng mga similya dito are also imported semen from the US as well. From the same breeders? Yes, from the same breeders din. Pag sinabi mo kasi na top Brahman Genetics, yung top 4, nandyan sila, of course, JD Hudgens, tapos yung Heritage Ranch, tapos sa V8, tsaka yung BRC. Yan, pag sinabi natin na Brahman, yung apat na yan, Sila talaga. sila palagi ang nananalo ng mga show sa Texas. Yeah. Ibig sabihin, super sikat to sa buong mundo. Yes, so sa buong mundo, sila talaga ang may mga Brahman stocks na pinakamagaganda. Sir Paul, pwede ba nating ipakita yung mga nyo ngayon? Yung mga animals ninyo. Yeah. At kindly describe yung meron siya. Yes, eto katulad itong isang baka na to, no. This is only a heifer from V8 Ranch, no. So, yung V8 na yan. Yan ang isa sa pinakasikat sa buong mundo. This one. Tapos kung mapapansin mo, sir, nakita nyo kanina yung mga heifers na kasing edad nito mga to. Parang halos Mas maliliit. halos kalahati lang nila. Although mga considered na mga commercial Brahman din yung mga yon, pero mga island born. Pero kung makikita nyo itong mga to, talagang sadyang malalaki. Tsaka yan, mga yan, dumalaga pa yan, sir. Dumalaga Hindi pa pa yan lang to, no? nanganganak. Never pa yan nanganak, yung mga yan. Nasa like over 2 years old lang mga edad ng mga yan. Ano ang weight na itong mga to? Eto mga to, probably close to 500 kilos na yung mga yan, sir. Wow. Yeah, half a ton na yung mga yan. Grabe, yung pinag-uusapan lang natin kanina, yung kung let's say backyard operation, bibili ka ng, diba, ng adult para patatabihin mo, ilang kilo lang yon? 300. Ano yung gusto 330. nating i-achieve? 330. Bire mo, 330 lang yung gusto nating ma-achieve para doon sa fattening. Yes. But dito... No, 330 yung beginning weight, sir. Sorry. Ang finished weight natin is about 450 kilos. Sorry, ayan. Yeah. So, ang finished weight natin ay 450. 450. Imagine 450, ano na yan? Finished na yan. Finished na yan. But sila, Sila ngayon, current weight nila yon. Yan. current weight nila. Current weight nila yon. Ayan yung, baga, yan yung ideal weight nila na for breeding na. Ayan. So, eto mga to, actually pregnant na to mga to. Pregnant na. From AI din to mga to. Oh, Or artificial insemination din yung mga yan. Sige sir, tingnan So, pa natin. here in the farm, Magpakita pa tayo. we have about
Yung base dun sa huling pregnancy diagnosis namin, nasa 100 heads na ang pregnant dito. Yan, yung mga yon. Puro imported din yan. Ito mga to. Ito, this pen, almost mga imported to mga to. Yan. So, nung dumating to dito, sir, from the US, ano kasi to, air freight to mga to eh. So, pagdating nila dito, talagang stress na stress, pagod na pagod. So, we had to recondition them back para ma-start na rin yung breeding nila. So, pinahinga namin sila na about 2 months siguro bago namin sinalang sa breeding na. Tsaka yung iba kasi dito, nung dumating, mga bata pa nung galing sila ng US. So, pinaedad ko muna ng konti bago namin sinalang sa breeding. At prefer nyo talaga AI, artificial insemination? Well, kaya lang naman namin kaya naman kami nag-AI dito para mas mabilis din yung pag-upgrade naman ng genetics, no. So, actually, hindi naman lahat ng baka dito imported eh. No? Marami rin kami baka dito mga commercial Brahmans din. So, yung mga yon, nilalagyan namin sila ng imported na semen para ma-upgrade din ang lahi. Mas mabilis. Yes. Tapos, ang gagawin kasi namin in the next few years, most probably hindi mo na kami magbebenta ng mga female. Ipunin namin muna yung mga female, puro mga lalaki lang isi-share namin sa iba. Yun ang muna ang bebenta namin siguro, yung mga lalaki. Yan, sir, kung mapapansin mo dito sa farm, maaga pa. Hindi katulad ng fattening na halos 22 hours may pagkain sila. Dito, palibasa kasi, mga breeders ito, medyo kinokontrol namin yung pagkain nila. Dahil pag ito, tinulad natin dun sa mga fattening. Sobrang Mag-overfat tataba. to. So, sobrang yung taba nila. So, currently, pero ganun pa man, tingnan mo yung mga katawan nila, di ba? Ganun pa man, medyo tipid na sa pagkain yan. Pero magaganda pa rin ang mga katawan nila. That is because we have preconditioned them properly prior to breeding, no? So, ngayon, siguro kumakain lang to ng mga 15 to 17 kilos na silage daily. Tapos about half a kilo ng concentrate lang yan. Hindi kasi namin sila pwedeng patabain talaga. Bakit ano yung ina-avoid ninyo? Bakit ayaw nyo silang tumaba? Mahihirapan kasi, sir, mga anak. Mga anak? Oo. Pero 2 months yan before mga anak yan, medyo magi-increase kami ulit ng cattle concentrate yan. Para paglaglag ng guya, ng bisiro, magagatas ulit sila. Diba? So, ipe-prepare naman sila doon sa paggagatas nila. Ilang months ba ang cattle? Ang baka? Ang pagbubuntis, sir? Pagbubuntis. 9 months. Parang tao? Oh, parang tao din. Parang tao din yan. Nasa 9 months din yan. Yung mga semen ninyo, na-import na rin yun ng earlier, naka-stock na lang dito? Yes, sir. Naka-stock lang din. Vitamin mineral premix lang yan. Pakita mo. Salt lick yun. Na kami rin ang gumagawa. Kayo nang gumagawa? Oo, hindi kami bumibili niya, kami lang gumagawa. Hindi siya yung ano, no? Yung parang block na Actually, pag nilagyan mo ng simento yan, tsaka magiging block din. magiging black din yan. Yan din yun, basically. Anong advantage nito? Ba't ganyan lang siya? Hindi block? Wala naman. Parehas lang sila. Hindi na lang namin ginagawang black din. So, basically, katulad ito, this is a commercial Brahman, considered to as commercial Brahman. Tamo, sir, di hamak mas matanda ito kaysa doon. Mas matanda ito ng mga 2 taon, pero di hamak mas maliit, di ba? Ayan. Pero mga commercial Brahman niya mga yan. Ito, identification ito, lahat pregnant lahat ito. Pregnant. Yung mga elite na sa isang pen lang, ito halo-halo sila dito. Puro commercial lang ito. I see. Yung mga to. Basta lahat ng building na to. Actually, we also Pregnant have a few heads of the Simbra breed here. Pero konti lang, katulad yung mga brown na yan. Pakita mo Yan, Simbra yan. Yung Simbra, mas malalaki naman sila. Ibang-iba yung tsura niya. Kaya lang kasi dito sa atin sa Pilipinas, although this is a good breed, kaya lang pagdating doon sa marketability ng breeders, mas gusto pa rin ng mga farmers, Filipino farmers, yung Brahman. Brahman genetics pa rin.
Okay. Tsaka mas matibay talaga sa init kasi yung mga Brahman. Sir Paul, ano nga natin, i-discuss natin thoroughly para mas makakuha ng mga guidelines yung viewers natin about doon sa feeding ng mga pregnant. May pagkakaiba ba yung ratio or yung mix nung pagkain nila compared to Ano the lang, sir? fattening? Yung volume lang ng concentrate talaga ang bawas dyan. Ang bawas. Yes, kasi for the fattening, nagbibigay kami ng mga 3 to 4 kilos talaga dyan. Nakasagad yan. For 100 days. Pero dito, ngayon, half kilos lang to. Half a kilo of concentrate. Kinakaya ng mga yan. But the concentrate is the same formulation doon sa... The same formulation. In-explain natin kanina, Yes, no? it's the same mga unang formulation. episodes. Yes, it's the same formulation. So gusto Meron nyo, pa rin na cattle premix yan. oo. So, gusto nyo pong makita yung, yung proportion, panoorin nyo po yung mga unang episodes dito sa series na to. Itong pen na to, sir. Pregnant din lahat to. Kung mapapansin mo, itong mga to, almost sa second quarter to na to ng pregnancy. Pero again, konti lang ang binibigay namin na concentrate dyan. Pero kita nyo mga katawan, no? Tsaka kita nyo, halos wala na sila. Ubus na yung pagkain. Budget nila sa isang araw ng pagkain. Ganon din to, sir. Nung piniprecondition namin to, bago mag-breeding, binobombahan din namin yan ng pakain. Maganda pakain ng mga yan. Halos pina-fattening mo for a couple of months. Pero after that, pagsalang mo sa breeding at pag na-confirm na pregnant, gradual din yun. Na ibababa. Oo. Ganun din para sa fattening. Kung magkakaroon ka ng kung ano pa man pagbabagong gagawin mo sa pakain sa kanila, importante na gradual yun, dahan-dahan. Tulad yan, di ba sabi ko, eto mga to, before na isa lang sa breeding, nasa mga 3 kilos ang concentrate ng mga to para bumuka ang katawan nila, para gumanda, para kondisyon. Tapos dahan-dahan namin binaba yun. 3 kilos, naging 2.5, naging 2, naging 1/2, naging 1, naging half na lang. So, dahan-dahan Ang din. reason bakit dahan-dahan mo, it has something to do with the rumen. Yes, yun pa rin, yung rumen microbes, sir. Kasi pag yan, binigla mo, binawasan mo kaagad, nako, magtatai ang mga yan. Masisira ang ano yan. So again, yung para maintindihan nyo yung discussion dun sa rumen, kaano ka-importante, ay panoorin nyo lang din ulit yung mga naunang episodes dito sa series na to. And sir, tingnan mo yung mga mga inahin na yan, no? Yan, ito mga inahin na yan. These are mga super genetics yan. Nakita mo. Wow. Talagang cream of the crop. Napakagaganda yan. Ayan, no? Ito mga Hodgins to. JD Hodgins to. Lalaki talaga na. Remember, ano pa lang yan, sir? 2 years old lang yan. So buntis Pero ang pa lang lalaki. to. Yes, First sir. time mga anak? First time pa lang yan, mga yan. First calvers yan, mga yan. Lahat yan, first calvers yan. Pero hindi na nagbabago ang katawan nila. Paano yung nagagawa yan na tama yung pakain, tama yung dami para ma-maintain mo yung itsura ng katawan niya, yet hindi siya nag-over, Kailangan, hindi siya sir, overtaba. Kailangan, sir, scientific approach. Alamin mo muna kung ilang heads tong mga baka na to, ano timbang nila, then you have to compute kung ilan dapat ang consumption nila. Di ba? Hindi So ka pwede- alam mo na yung dapat na consumption nila, tapos yun lang ang pag-aaralan Yes, mo na maibigay mo yon. Yes, hindi ka pwede mag-aala tsamba dyan. Diba? Hindi ka pwede mag-aala tsamba dyan. Kita mo naman yan, ilang number of heads sila, ano average weight nila. So, pag nag-mix na kami, nagkarga na kami ng silage doon, tsaka cattle concentrate, alam na namin ilan talaga. May budget talaga sila daily. Maliban na lang, pag nag-decide kami, ang management, mga baka na yan, dapat magbabawas na tayo ng concentrate dyan. Tsaka namin i-relay yun sa mga tao. Tsaka namin i-relay dun sa farm manager. Tapos tsaka niya sasabihin dun sa mga tao niya. Hindi sila pwede mag-desisyon dyan na kawawa yung baka, dagdag tayong pagkain. Hindi sila pwede na mag-desisyon ng ganun. Idadaan nila sa management talaga Yes, yan. idadaan Yung nila sa observation nila, i-report. Yes, hindi sila pwede, ay, kulang yung pagkain itong mga baka na to, kawawa naman. Sige, kuha ka pang pagkain doon, pakainin mo yan. Hindi pwede. Hindi po pwede. Lahat ng mga decisions na gagawin nila dito, kailangan i-relay nila sa management.
Pwede ba tayong mag-example ng computation? Ano lang, hindi naman yung sobrang eksakto. Pwede, sir. Oo. Game, paano, Sir Paul? Kunyari, ang isang baka na say 400 kilos, sir. Okay. Kuha mo yan 400 ng kilos. 3% ng body weight nila. 3% of 400 kilos is Oo. Hala. tayo. 400 kilos times 0.03. 12 kilos. 12 kilos ng dry matter yan, ha? Corn silage tayo. 35% lang dry matter. So, yan. Nasa mga 30 to 34 kilos ang kakainin nila. Kasama na yung cattle concentrate. Wow, 34 kilos daily. Yeah. Oo. So, kukunin mo yung ilang heads, ito-total mo yon. Yes. Oo. And then, i-divide mo to, eto, 34. Yes, 34 kilos. Oo. Then, lalabas yung number of kilos Yes, na yun ang bibigay nila dito as fed. ilalagay mo. Yes, so as fed. yun. 2 times, i-divide mo into 2 kasi 2 times a day. Yes, tama. Di-divide mo into 2. Pero, lamang ang pakain mo sa hapon. Mas madami dapat. ang pakain mo sa hapon, 40% 40% lang sa umaga. Yes, kasi mas mahaba yung feeding nila sa hapon eh. Yun yung explanation kanina ni Sir Paul ulit kaninang naunang episode na kasi mas mahaba yung time na Hapon hanggang umaga. Kasi 9 a.m. pa, no? Oh, ang feeding nila. Ang feeding ng kinabukasan. Kaya mas 60% yung hapon. Yeah. Anong oras sila magbibigay ngayon? Wala na sir, tapos na. Natapos na nila. Tapos na. Alas 3. Alas Naglaglag 3, na yan. kanina naglagay. So, Yeah. 4:30 na. Ito na lang talaga yung uubusin nila hanggang umaga. Yes, so hanggang umaga na yan. Actually, sa fattening, kulang yan. Kulang yan sa fattening. So, itong protocol na to, nang dami ng pinapakain ninyo, sarili nyo ito sa farm or inadapt nyo rin sa mga ibang farms? Sarili namin, sir. Sarili nyo? Oo, sarili namin ito. Oo. Well, we have a consultant, si Doc Ramis nga, di ba? So, siya yung tumulong sa amin dito. Pagdating dito sa cattle nutrition and feeding. Yeah. Yung mga magagaling sa baka, isang tingin pa lang nila, alam nila, ang ganda nito. Ay, oo. Kaya, Pakita mo, Ella, yung mga baka para makita na mga... you have to take a shot mamaya sa likod. Kasi titingnan nila yung mga yung dito puwet. niyan. Okay. Ayan. Okay, sir. Future plans ninyo? Future plans. Dito, sir, ang importante muna dito sa amin, maging sustainable muna kami sa, sa pakain talaga. Which is, yun talaga ang very challenging. Kasi yung sistema dito sa farm, given na yan eh. Paulit-ulit lang yan. Nasa ilang percent na kayo doon sa objective para i-secure ninyo na wala kang problema sa pakain? Siguro nasa mga 70%. Okay. May awa ang Diyos. Sana before the end of this year, 100% Achieve nyo na, na 100%. ano na kami. Self-sustaining na kami. Yun. Tapos, later on, probably dito, yung mga production namin na calves, syempre, ma-share din namin sa iba. Magbebenta rin kami. Kailan kayo mag-start magbenta? Yan. Importante yan sa mga audience natin ngayon. Siguro, sir, by last quarter of next year, meron na kami mga available na junior bulls. Doon sa Last mga quarter of next year, 2015. Yes, oo. Meron na kami mga available yan by next year. Or baka probably mid of next year. Mid of next year meron na yan. Kasi meron kami mga 70 heads na calves ngayon. 50% doon male. Tapos 50% female. Obviously, yung female, iiwanan muna namin. Wala kami bebenta doon. So, yung 50% na male doon, malamang ibebenta namin talaga yon. Pero, pipilian pa namin yun. Kasi kung sino yung papasa as breeders, pero yung may mga fault, yun ang bebenta namin, yung magaganda lang. Pero yung mga may fault, na hopefully, konti lang sila, pero hindi kasi maiwasan yan, yun ay ipapasok sa namin fattening sa yan. fattening, mapupunta yun. Ganun ang mangyayari. Ano sa tingin mo? Ilang percent yan? Yung marireject na niya na papunta sa fattening? Ilang percent lang yan? Siguro sir, mga 20. 20%. So yung 80%, ilan ang ititira mo, ilan ang ibebenta nyo? Hindi, yung 20% doon sa lalaki. Sa lalaki, yes. Yeah. Siguro
Kung mga 30 yun, siguro mga 25 heads ang ibebenta namin by next year. By next year. Oh, as Grabe, breeders. Ang bilis mo sold out nun. I'm sure. Sana. Sana. Pero dito kasi never pa kami nakapagbenta. Kasi roughly 1 year pa lang kami dito. Roughly 1 year pa lang kami ng full operation. Ito, puro imported din to. Ang kapal ng katawan nito. Grabe. Close up mo. Kagandang baka. Pati yung hangin, sir, ang init, ano? Grabe. Well, mas ano na. 4:30. Umano na konti. Lumamig na konti. Ang init. Ang init. Sobra, no? Buong Pilipinas yata ang ganito. Oo. Dito pala, sir, yung mga imported namin na heifers dito, we have about close to 100 na. Yung elite heifers. Pag namimili ng breeders doon sa abroad, sir, Ganyan, very important ganyan yung kayo. mga structure. Yung tayo pa lang ng baka, kailangan maayos, hindi siya flat-footed. At alam mo yung ano, yung Yeah. body confirmation. Yes, so tapos yung likod nila dapat pantay. Actually, mahirap paliwanag eh. Hindi rin kasi basta-basta. Oo. Oo. So, tingnan natin dito sa... Kaya kung makita nyo, puro mga bilog. So, binababad lang natin yung video para makita ninyo yung body confirmation. No? Isasadya nating i-roll lang yung camera para makita ninyo. Oo. Ito. Ito ya, Sir Paul, ito yung ano? Ito yung island born? Hindi, imported to. Imported din to? Oo, yun lang. Bunso kasi yan, maliit. Kaya maliit. Oo. Pero yung mga yan, puro imported na. Dito tayo. Nakatalikod. Yun, nakatalikod sa lalat. Eksakto. Ella, close up. Yan. Ayun, Sir Paul, magaganda. Yan. Parang ito, sobrang laki nito. Sobrang bilog. Ano na yan, sir? Naka-reduce na yung pagkain ng mga yan. Naka-reduce na yan. Oo. Kaya importante kasi yung preconditioning ng baka bago mo sila Pag hindi mo isalang. nagawa yun, anong mangyayari sa Bibilis pumayat ka agad, bagsak agad ang katawan. Bagsak. Makaramdam lang konting stress, bagsak agad ang katawan. Gano'ng katagal yung conditioning? Ilang months yun? 2 months. Preconditioning. Pre-conditioning. Dito tayo. Ang aamo nila, no? Ayan, oh. Ganda, oh. Sipin mo, sir, oh. 2 taon lang yan. Dumalaga. Tumalaga. Ang lalaki. Grabe ang katawan. Grabe ang mga katawan nito. Ayan, oh. 493. Ayan.
So, bigyan lang natin ng chance na maibabad sa camera para makita talaga yung ganda ng baka. Pag ikaw, sir, mahilig ka talaga sa Brahman addict ka. Pag nandito ka, tululaway ka. Oo nga. Sir Paul, okay. Itong Brahman na breed, Yes. ano ang advantage niya to us dito sa Philippines? Yan kasi mga Brahman, sir, talagang pang tropical country ang mga yan eh. Tropical. Talagang matitibay yan. Matitibay talaga sila sa init. Yung hump na yan, Ito, ibabaw, itong oo. ganito. oo. Pati yan dibdib nila. Ito, pati ito. Oo. Yan. Yan ang source ng ano nila. Source ng water. Naalala ko yung unang episode natin. Sabi, ilang kilo lang to, di ba? Isang Tapos, kilo lang. mamahalin tong Oo, ano na to. yung tapang batok. Para sa tapa. Yan yung ano, pre-order ng mga ano nyo. Yung mga suki ni ma'am. Oo, ni mama. Yung hump na yan. Naalala mo pa pala. These are imported heifers. Okay. Ito yung mga local natin. Ito yung mga local. Ito yung mga local. Layo, no? Di hamak na maliliit sila kasi although these are considered commercial Brahmans. Commercial Brahman. Oo. Kaya lang parang kalahati lang sila nito. Oh? Kasi itong mga imported, yung mga Hajins, minsan dumalaga, 500 kilos na. 450, 470. Hindi pa nanganganak. Kaya katulad yan, sir. Ang laki niyan. Close to 500 kilos din yan. Ayan. Ang laki niyan. Ito yung mga huling dumating eh. Mas bata to. Mas batang konti to. Konti. Pero alam ko, kakatapos ng AI nito mga to. Tapos na rin sa AI to. Tingin sila lahat, oh. Yeah, mga commercial yung mga yan. Commercial. Eto mga to, mga nasa bungad, sir. Ito na yung mga malalapit mga anak. Kaya sila nandito sa bungad. Mang Ben, anong sibilya ang ginamit yan? Simbra din? Wala, pinagpa-practice. Pinagpa-practice yan lang. Nag-aaral sila. Kanina pa yun dyan. Tapos yung tatlo natapos na. Okay. Nakapagsimilya na. Dalawang commercial at saka isang imported yung nalagyan. Training lang pala yan. Training. Okay. Imagine mo, may actual training sila Oo. prior to the actual insemination. Yan. Hindi tayo habulin yan. Hindi, mabait yan. Taboy mo yung baka para rumampa. Palakarin mo lang siya para mabidyohan na maayos. Okay, Sir Paul, ito yung, ang tawag mo sa kanya? Super Bull? Ito yung mga bull natin na galing ng Texas. Mabait yan. Ha? Sige. Tapos sir, kakadating lang dito mga 2 weeks, 2 or 3 weeks na dito. V8 ba to? Hudgens. Yung isa? V8. Ito sir, JD Hudgens to. Itong bull na to. So, ito yung future bull na gagamitin namin dito. Ito yung isa nandun sa kabila. Sir Paul, bakit may AI ka na imported semen, at the same time, bakit meron ka pa rin bull na
High Ano lang, quality sir? imported. Option lang to. Pag hindi nabuntis sa AI, Dito, sa sasamahan natural. mo ng ano. Samahan mo Ay. ng sasamahan mo ng ano, bull. Samahan mo ng bull pag hindi nabuntis sa AI. Pag hindi namuntis. Baga natural breeding ka. Yes. Kumbaga, para sweeper. Sweeper bull. Ano naman to? Anong saan galing? John, V8 yan? V8 yan, sir. V8. Oh, kaya kasabay niya nung Hudgens na Kailan isang lang bull. dumating din? Mga 2 weeks pa lang. 2 weeks ata. lang din. 2 or 3 weeks, ganyan. Ha? Ano mo nang... Sige, palakarin mo. Ayaw din lumakad. Tigas eh. Ano din ang Ayan. maganda sa kanya, Sir Paul? Of course, galing dito dun sa cream of the crop, sir. Ah. So, ang mga magulang nito, mga champion din. Champion din sa Texas, ang nanay at tatay nito. Bata pa to, sir. Bata ba? Oo, wala pa 3 years old yan. Okay, Sir Paul, closing tayo para dito sa discussion natin dito sa Elite Brahman Breeding Yes. Genetics. Sir, ano mga kailangan nilang tandaan? Kailangan lang tandaan dito. Kung ano lang yung kaya ng budget, sir. Yun lang. Yun lang. Oo. Kung ano yung kaya ng budget mo. At saka at the end of the day, yung ganitong klaseng genetics, kung ano siguro yung magpapasaya sa'yo, at kasama nga kung ano yung kaya ng budget, yun ang priority mo. Yun na muna, di ba? Kasi marami naman din magagandang magandang genetics. At the end of the day, kailangan natin makapag-produce ng karne ng baka. Di ba? Kung paano pamamaraan pa man. No? Pero kung mas magiging masaya ka at may budget naman, go for the go for the elite breeders, di ba? Sa case ng Abra River Ranch, dahil ang objective talaga nila sa farm na to ay para sa breeding, para mag-disseminate ng Yes. mga magagandang breeds para dun sa mga small farmers Yeah. or ibang farms na gustong mag-upgrade. Yun talaga yung objective ng farm. Kaya yung nakita nyo dito, talaga naman super ganda. But bottom line, sabi nga ni Sir Paul, you can start naman dun sa kaya ng budget. Yeah. At least, do medyo matagal pa kasi end quarter of next year, abangan nyo dahil baka kailangan ng pumila, Sir Paul. Para makakuha sila ng magandang genetics. Sana, from sir. here. And continuous ang continuous ang magiging improvement namin dito. In fact, this May, paalis kami ni Kong ulit. To select cattle again. Papunta kami ng US para magdagdag ulit ng ng magagandang baka. So, yun. Ayan, Sir Paul. Thank you so much. Salamat, sir. Okay. Thank you. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.